Ready? Read. But when his disciples saw it, they rebuked them. Okay? But Jesus called them unto him and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Okay, tayo. Meron ba? Tayo po lahat, tayo mo ko, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, sa mga tanging bilang na aming pong napakinggan magmula sa mga awitin ng aming mga young people and also doon po sa mga instrumental ng aming pong mga kabataan at yung mga nag-violin. Maraming salamat po, Panginoon. Little by little, inihahanda po ninyo ang aming church for a better ministry. We continue to pray for a big space na ipagkakaloob po ninyo sa amin so that we can accommodate more for you. We can accommodate more visitors. We can accommodate more brethren. And nawa po, Panginoon, ito po ipagkaloob nyo po sa amin sa inyo pong tama pong panahon. Ngunit habang wala pa o Diyos, kami magtitiis muna sa lugar po na ito. Gayun din, gagampanan pa rin namin ang mga bagay na nais nyo po sa amin. Help us, Lord, na makapag-worship pa rin in spirit and in truth in spite of our growing numbers. Kahit ngayon na medyo maulan at masama ang panahon, but we praise God for a good number of our attendance pa rin sa umaga po na ito. Really, Lord, it is a humbling experience na kapag naalala po namin kung saan po kami nanggaling, Panginoon, at kung paano po kayo nagwo-work sa ministry po ng MBBC. Lord, I want to thank you first of all dahil alam namin that it would not be possible without you. It would not be possible kung hindi ka nagwo-work sa bawat isa po sa amin. Salamat din sa mga members for their support and for their love for this ministry and for you, O God, for their love for the pastor, for their love for my family, and for their love for the whole church. Maraming salamat po as they continue to support the ministry. Alam po natin na hindi ito kaya ng isang tao, dalawang tao lamang. Ngunit ang mga ministeryo ay gumagaan kapag kami po ay talagang nagkakaisa at nagtutulong-tulungan. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, sa pakikinig po namin ng mensahe, Panginoon, gabayan at pangunahan niyo po kami. Sawayin po ninyo, Panginoon, ang kaaway, kundi man patibayin po ninyo kami, O Diyos, ng anuman ang meron sa aming kapaligiran o kung ano pa man ay hindi makahadlang sa aming pagkakatuto ng inyo pong salita. Ito po aking samot dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pala tayo makakaupo na. Okay? Naninibago ako ng walang pulpit eh. Pero okay lang kasi nagtuturo din naman ako kaya para tong TED Talk. Okay? But anyway, the title of the message is, nag-iisip ako ng topic or ng title. Ang hirap eh. Nung last time nga, naalala niyo yung pinost ko na picture ko na yung pogi, yung presence of God inside. Actually, that picture is 2 weeks nang nasa akin yon. 2 weeks na siyang nasa akin and then hindi ko siya ma-post kasi nag-aano ko ng caption. Ano yung caption na maganda? Ano yung caption na maganda? And then, nakita ni Sister Tam niya yung dilema ko. Ganun yung dilema ko, no? Anong caption na maganda? Pangit ng, Okay. Then, ako sa chat GPT, anong magandang caption dito? Tanong ako. Hindi ko nagustuhan yung nung chat GPT and then, yun na yung kinaption ko, yung pogi, no? That is really original, yung pogi, kasi presence of God inside, pero pag outside, pogo. O, di ba? Yun po yun. So, same is true yung nangyayari ngayon. I try to think kung ano yung better title ng message natin. Pero, ang hirap eh, kasi ang message ko sana, ang gusto ko sana ng topics about dito sa key text natin, yung children, yung mga bata. The word suffer doon means allowed, no? Allow the little children to come to Jesus. Hayaan natin, payagan natin ang mga bata na lumapit kay Kristo. However, as I read the whole chapter, marami akong mga natutunan doon sa chapter. And I think yun na lang yun ang i-share ko sa inyo sa umaga na ito. The things that I learned while reading Luke chapter 18. Okay? Kaya ang pamagat ng mensahe natin, the discourse on Luke chapter 18. No, for lack of better title. Kung may maisip kayo, di mas maganda. Okay? So from verse number 1, okay, tignan po natin yung mga matutunghayan po natin dito. From verse number 1 to verse number 8,
makikita po ninyo dyan is about prayer. Nagbigay ang Panginoon ng isang parable tungkol sa halaga ng pananalangin o ng pagdadasal sa ating Panginoon. Okay? For a lot of Christian, I think siguro lahat tayo dito ay guilty, ano po mga kapatid, na sometimes we underestimate the importance and the power of prayer. Okay? I think may mga mananampalataya that we focus more on the ministry na nakikita ng mga tao, katulad ng pag-awit, pangangaral, pagsusol winning, because these are the things na nakikita ng mga tao. No? I'm not saying na masama mag-preach. I'm not saying na masama ang, alam mo, ipakita yung ministeryo. Okay? But we tend to focus more on the things that people see. Okay? Rather than prayer, because prayer, most likely, kadalasan, hindi nakikita ng mga tao. It is your private life. No? It is your private communication with God, not unless meron tayong mga corporate prayer. Okay? Pero, kaya nga sabi ng Bible, kung magpe-pray ka, magtago ka daw dun sa loob ng closet. No? Grabe, no? Magtatago ka. Yung bahay mo, yung closet nasa loob na ng bahay, tapos papasok ka pa dun sa closet. 'Di ba? Kasi nga it signifies our private life. Okay? And syempre, yung private devotion natin, it will eventually comes out. No? Especially sa mga naglilingkod talaga. Alam po ninyo yan, na kapag tayo malayo sa Panginoon, walang kapangyarihan yung ating ministeryo, walang kapangyarihan ng preaching, walang kapangyarihan ng pag-awit, walang kapangyarihan ng paglilingkod, kapag patay yung ating pribadong pamumuhay o yung pribadong relasyon natin sa Diyos. Kasi nga, sometimes we focus on machine, we focus on organization, we focus on machinery. I'm not saying that these are evil per se, no? Hindi ko sinasabi masama ang technology pero look at this, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit does not flow in machinery. Hindi dumadalo yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa teknolohiya. Okay? Or dun sa AI or I'm not saying that these are inherently evil. Kaya lang, but when we focus more on instruments that we use rather than us being the instrument of God, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay? And din yung sinasagot ng Panginoong Jesucristo, bakit niya ibinigay itong parabola na ito, no, sa verse number 1 to verse number 8, para ipakita sa mga disipulo at sa mga tao na kanyang tagapakinig, gaano kahalaga ang pananalangin. At sabi diyan sa parable po na yan, meron daw isang babae, pumunta siya doon sa judge, and imagine yung judge, ang tawag doon, unjust judge. Okay? Unjust judge pa, ibig sabihin, again, parable yan ha, hindi siya true story, it is an earthly story with heavenly meaning. Ang kukunin mo sa parable, yung central story. Okay? Yung moral lesson of the story, that's how you interpret parable. Okay? So, meron daw diyang unjust judge. Okay? And then, sabi sa kanya ng babae, ipaghiganti mo ko. Ibig sabihin, bigyan mo ako ng justice. Bigyan mo ako ng justice. Ipaghiganti mo ko. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, nakulitan yung judge. Kasi araw-araw ba naman, pambihira. Kaya ano daw gagawin ng judge? O, hindi, bibigyan siya ng justice. Ipaghihiganti siya. Ganun din, how much more pa ang Diyos? Bakit? Unang-una, ang Diyos natin, hindi siya unjust. Okay? Yung unjust judge nga, nakulitan eh. Bakit? Kasi dun sa persistence ng babae, paano pa kaya ang Diyos? Siya po'y makikinig definitely sa ating mga panalangin. Okay? God is not deaf. Hindi siya bingi. Hindi siya bulag, no? Para hindi makita yung ating kalagayan, at hindi siya bingi para hindi marinig ang ating mga hinaing. Okay? Nakikita tayo ng Diyos at alam niya yung ating karanasan, alam niya yung ating sitwasyon. Kaya nga sabi ko nga, a few months ago, we're just praying for music ministry. Alam niyo mga nakakausap ko rito, pray tayo music ministry, pray tayo ng talagang magtuturo sa atin ng music. Kasi we recognize the importance of music in our ministry. Oh, pero biniyayaan tayo ng Panginoon. Ngayon, may mga violinist, no? Ano tawag doon? Paano yung flutist? Flutist talaga? Oh, galing ko, di ba? Oh, di ba? Tama ako. Violinist and flutist. Ang awkward no? Pero, sige, yung nagba-violin at nagpa-flute. Biniyayaan tayo ng Panginoon. Then, na-appreciate natin kasi before, this is just prayer. Prayer yan eh. And now, it is now an answered prayer.
'Di ba? Kaya na-appreciate po natin. So when we talk about verse number 1 to verse number 8, I would like to share the lesson, or sabihin na natin, the main lesson that I learned is about persistence. Okay? Persistence. Kakulitan. Okay? Alam mo yan, yung kinukulit mo ang Diyos. Biri mo, no, ang Diyos kaya nakukulitan sa atin. Ako, kung ako lang, tas kakausapin ako ng mga anak ko, 3 yan, tay, bili mo ako nito, si Chad, si Shay, si Wright, then sabay-sabay sila, tay, bili mo ako nito, tay, pengen ganito, pengen ganyan. Maririndi ako, makukulitan ako, ang kulit niya. Okay, sabay-sabay pa kayo. Pero ang Diyos hindi siya ganun. Okay? Pwede tayong sabay-sabay manalangin at sabay-sabay tayong pakikinggan ng ating Panginoon at mapagpasensya siya sa atin. Okay? Sabi nung nabasa ko na libro, yung Power Through Prayer by E.M. Bounds, one of my favorite books. Okay, hindi siya book pamphlet lang siya, napakaganda nun. Kasama yon ng Trail of Blood, if you are familiar with Trail of Blood. Pinamimigay yun dati, magkasama yung 2 libro na yan, Trail of Blood, saka yung Power Through Prayer by E.M. Bounds. Okay, sabi ni E.M. Bounds, Martin Luther spent 3 hours in prayer every day. Yun ang sabi niya. Tapos sabi rin niya, talagang tumatak sa akin yung man is looking for machinery, man is looking for better plan, man is looking for better organization, man is looking for better technology, but God is looking for better men. Men of prayer. Yun ang sabi niya. Sabi ko, nung nabasa ko yun, tinamahan ako nun, Lord, ang sakit nun Because that's true. No, we are looking for better machinery, we are looking for better organization, or better instrument, and so on. But God is looking for better men or women. Men and women of prayer. Kasi, sabi nga ni E.M. Bounds, hindi naman dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa mga teknolohiya o sa mga organisasyon. Dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa tao. Yung mga tao ng Diyos. Mga tao ng Diyos na nananalangin. So this morning, I would like to have sabi nating evaluation ng ating mga sarili. Kumusta yung ating prayer life? Kumusta yung ating pananalangin? Okay? Kumusta yung talagang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon? Naranasan na ba natin na yung talagang there is a time that we really cry to God because of something na pinapanalangin natin sa Kanya? There are moments na sa buhay ko na I really cry to God, no? Lately lang, pray ako sa Panginoon. Okay? Because if you are a father of your family, you pray for provision. Okay? Mga anak natin, walang pakialam yan kung saan natin kinukuha yung pera eh. Walang pakialam. Akala nila, money fruit, money tree. Okay? Pag nakatayo si tatay, tumutubo ng kusa yung salapi. Pero if you are an adult, and especially you are a father of family, you consider these things, no? You want to be gusto mo maging kagamit-gamit sa ministeryo, pero at the same time, you want to take care of your family. Okay? And that is really a reality na nangyayari sa akin. It is really may magsabihin na nating, alam mo yon, it's your struggle, it's your inward struggle. Parang ganon. Okay? So, I pray to God na, Lord, anong gagawin natin? Siyempre, anong natin? Okay? And blessing ng Panginoon. Hindi mo naman talaga, kaya ko lang to sinasabi sa inyo because my prayer is already answered. I'm not trying na magparinig or say, lakihan nyo yung pastoral care ni saying that. Kaya ko lang to sinashare to sa inyo because it is only an answered prayer. You will never hear me na magpaparinig ako no ganito or ganyan. Kaya ko lang sinashare kasi it's already an answered prayer. Then I pray to God na talagang i-provide yung pangangailangan ng family and so on because Lord, I'm a pastor but I'm also a father. Okay? I pray. And then nakakatuwa lang kasi when you pray to God privately, He will answer talaga. Sasagutin niya talaga and sometimes higit pa dun sa ating pinapanalangin. Kaya sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Talagang ang sikreto lang talaga, palaging pananalangin. Sometimes, hindi pinagkakaloob ng Diyos yung ating mga hiling simply because hindi tayo lumalapit sa Kanya. At kapag hindi tayo lumalapit sa Kanya, that symbolizes or that signifies our pride. Maaari, kasi baka ang isip natin, kaya ko pa, Lord. Hindi ako lalapit sa iyo hangga't hindi pa ako lumuluha ng dugo. Parang ganon. Or iniisip natin na
nahihiya tayo sa Panginoon, but both are incorrect mentality. No, we had to depend sa ating Panginoon, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, so that is the lesson of verse number 1 to verse number 8. Okay, it's about persistence. On verse number 9 to verse number 14, okay, another parable na ibinigay. Ito, tungkol din to sa pagpe-pray. Okay, from verse number 9 to verse number 14 is about the parable of the Pharisee versus the parable of the Pharisee and versus the publican. Okay? From verse number 9 to verse number 14. I hope you can read, no, habang binabanggit ko. You can just read. Ano lang naman, ilang verses lang naman yan. So another parable na binigay ng Diyos, pero para daw kanino yan, yung parable? Dun sa verse number 9, kung di ako nagkamali, kaya ito'y binigay kasi itong parable na ito para dun sa mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili. Tama ba ako? Nakita nyo? Verse number 9? Para sa yung parable? Flash mo nga bro yung verse number 9, chapter 18, verse number 9. Okay? Ano? Ayan no? And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. So para dun yun, yung parable na yan. Yung Pharisee versus publican. Para daw sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang sarili. Okay? At nagmamaliit naman ng iba. Yun ang masama dun eh. Hindi ka lang basta, masama na nga na magtiwala ka sa sarili kaysa sa Diyos. Eto, nagtiwala na sa sarili, nang liit pa sa iba. O, di double ano na yan. Okay? Double shot, double kill na yan. Hindi lang siya basta nagmataas, nagbaba pa siya ng iba. Okay? Iba yung mayabang eh. Okay? Ang galing ko. Okay? Iba rin naman yung mayabang tapos nanliliit pa ng iba. Magkaiba yon. Pero ito, yung parable na ito, para daw sa kanila yan. Okay? So ano naman yung storya dyan? There is a Pharisee na nagpe-pray. Grabe, prayerful. At ang sabi niya, Lord, pasalamat ako, hindi ako katulad ng taong ito. Sabi niya, ano yan, saan naman niya? Nagpe-pray ako, nagfa-fast ako, twice a week, napunta ako sa temple, I give my tithes, and so on. Yan ang sabi ng Pharisee. Okay? Pero yung publicans, which is BIR, okay? Tax collector, BIR yan, okay? Ginanon lang niya yung dibdib niya. Kasi pag sinabi mo talagang BIR, umpisa pa lang talaga, ancient days pa lang, ano na eh, corrupt na eh. Okay? Talagang ano eh, ang maniningil sila ng tax, tapos konti lang yung i-declare nila. Siyempre, the rest sa kanila. Kaya kilalang kilala yung mga publicans or yung mga tax collector, hindi pala taxpayer. Tax collector, tayo pala yung taxpayer. Yung tax collector, talagang ano talaga yung galit na galit ang mga tao dyan eh. O, corrupt talaga, galit na galit ang mga tao. Tapos mga Jew din yan eh, mga Jew. Tapos yung pera ng Jew, binibigay nila sa Roman Empire. Kaya mga traitor yan. Tapos mga corrupt pa. Ganyan na ganyan yan. O, kaya nga interestingly, one of the apostle is tax collector, no, si Matthew. That is very interesting. Ibig sabihin, ang Diyos talaga, hindi talaga siya nagtatangi. 'Di ba? Pero yung dito nga balik tayo sa parable, ginanyan lang niya yung dibdib niya, oh Lord. Okay? Patawarin mo ako, please forgive me for I am a sinner. Then ang sabi ng Panginoon Kristo, sino sa tingin ninyo ang umuwing na justify? Obviously, yung publican. Bakit? Okay? Dahil ba publican siya? No. Because there is genuinity. Merong katotohanan dun sa kanyang ginawa. Okay? So, here, binabasa ko ito and then, syempre kapag nagbabasa ako, palagi akong may question, palagi akong may self-evaluation. That's how we read the scripture. Laging pag binabasa ko, Lord, what is your message para sa akin? Para sa akin na lang muna. Okay? Ano yung gusto mong maunawaan ko? Ano yung mensahe mo para sa akin? Bakit ko nabasa to? Okay? So that's my question sa sarili ko. And then may mga tanong din ako na curious ako na parang may mga prinsipyo ako na parang contradict dun sa gustong ipahiwatig nung verse. Hindi, inuulit-ulit ko and then I try to understand what does it mean? What does it mean? Anong message? Okay? So ano yung prinsipyo na parang contradict sa akin? Sabi ko, Lord, hindi ba ang question ko sa Panginoon habang binabasa ko, Lord, di ba ang sabi rin ng inyong salita, okay? Ang leader dapat ipakita niya para merong sundan ng mga tao. 'Di ba? 'Yun ang
sabi rin ng inyong salita. Pero dito, it seems na bakit ganon yung nagpe-pray siya and then nagfa-fast siya twice a week, nagbibigay siya ng tithes, ipinapakita niya rin naman, pero hinalintulad siya sa kayabangan. Hindi ba? So my question is, Lord, so ibig bang sabihin na kapag ipinapakita ko yung paglilingkod, ibig bang sabihin nun, nagyayabang ako? Yun ang question. Nagiging Pharisee ba ako? Yun ang question ko. Nagiging Pharisee, for example, if I announce something na ginawa ko, nag-soul winning ako ngayong Saturday, rain or shine. That's my question. Okay? Inisip ko, Lord, am I being a Pharisee kapag ka ganon? Okay? And then I try to ask question. Unang-una, ano ba yung nakalagay doon? Pakibasa nga ako. Anong ginawa nung Pharisee? Okay? Una, nagpunta siya sa temple. Okay? Nagpunta siya sa temple. Tama, baybayin niya natin. Nagpunta siya sa temple. Tama? Alright? My question is, masama bang pumunta sa temple? Of course not. Hindi masama pumunta sa temple. Ano pa ginawa niya? Nagpe-pray. Nagpe-pray siya, hindi po ba? Then, my next question is, masama bang mag-pray? Hindi masama mag-pray. Nagfa-fasting siya twice a week. Masama bang mag-fasting twice a week? Of course not. Okay? And also, nagta-tithes siya. Masama ba mag-tithes? No. So, ang question dito is not what he is doing. Obviously, hindi masama ang mga bagay na yon. Okay? Hindi masama magpunta sa temple, hindi masama ang mag-tithes, hindi masama ang manalangin, hindi masama ang mag-fasting, and hindi nga masama, mabuti pa nga mga bagay na yan. That is commendable. That is commendable, right? Commendable. I don't know kung sino nagfa-fasting dito sa atin. Okay? 'Di ba? I do not know kung meron nagfa-fasting dito sa atin, pero kung meron, that is commendable. Right? So, ang hindi in question yung mga bagay na ginagawa ng Pharisee, hindi yun ang question, hindi yun ang masama. Okay? Ang masama, yung dahilan kung bakit niya ginagawa yun. So it is not a question of what he is doing, it is a question of why he is doing it. Okay? The intention, yes. Yun yung question doon. And it will not contradict dun sa ibang prinsipyo ng Bible na itinuturo sa atin na bilang isang leader, talagang dapat merong halimbawa na susundan yung mga followers, yung mga disciples. Okay? Minsan kasi, nagkakaroon tayo ng mentality, ay, hindi ko i-announce to. Bakit? Baka kasi isipin nila, mayabang ako, Pharisee. Parang ganun. Okay? Ay, hindi ko sasabihin to. Baka kasi isipin nila, nagyayabang lang ako, nagfa-Pharisee. But it is not a question of what? Hindi problema kung ano yung ginagawa natin eh. Hindi yun ang problema. Ang question ay kung bakit natin yun ginagawa. Okay? And to answer the question why, bakit niya yun ginagawa, sabi, para daw kanino yun? Para sa mga taong nagtitiwala sa kanyang sarili at nanlilibak naman ng iba. Pero kung ang dahilan mo kung bakit ka nagsisimba, kung bakit ka nagsusupport sa ministry, kung bakit ka nananalangin, kung bakit ka nagpa-fasting, ang intention mo hindi naman magpakitang gilas kundi para tuparin lang ang kalooban ng Diyos You are in the right track. Okay? If you are a leader and gusto mo may susundan na mabuting halimbawa, yung mga followers natin, and then you are in the right track. Hindi dapat tayo mag-guilty na, hindi ako magpapakita ng mabuting halimbawa, hindi ako mag-a-announce, baka isipin nila, Pharisee mentality ako. Okay? Kasi hindi masama yung ginagawa Ang masama, yung bakit yon ginagawa. It's a matter of intention. Sometimes we have a principle of false humility. Okay? Na, para hindi tayo masabihan na mayabang or and so on. Okay? Kaya maraming mga mananampalataya ayaw mag-testimony. No, maraming mananampalataya ayaw mag-testimony, ayaw mag-share ng accomplishment. Kasi baka isipin daw ng mga members, nagyayabang na naman si kapatid, It's okay mag-share ng accomplishment, basta ang iintindihin natin, what is your motive behind it?
Okay? Kung ang motive natin is to glorify God in our life kung maipakita sa mga tao, ito yung mirakulo ng Diyos, ito yung pagbabago ng Diyos. And you are in the right track. That is the right thing to do. Kasi bakit mo itatago yung pagpapala ng Diyos? Hindi po ba? Bakit natin i-heed yung grasya ng Diyos sa ating mga buhay? At paano natin ma-share yung katotohanan ng salita ng Diyos kung pilit natin tinatago yung pagpapala niya sa ating buhay? Okay? Kaya, it is not a question of what. I hope naunawaan nyo, it's not a question of what you are doing. It is a question of why you are doing it. Okay? The motives really matter. Okay? So, yun ang natutunan ko po dito. Okay? So, number 1, persistence. Walang point no? Kasi kinukwento ko lang Hindi ako katulad ni tatay. Si tatay, nag-preach siya nung Friday. Okay? Talagang nilatag niya buong chapter 10 ng Book of Acts. Okay? And syempre, ang prayer meeting natin hanggang alas 9. Hanggang 7 lang, di ba, ng gabi? E di nilatag niya buong Acts chapter 10. Binasa niya, tapos ipaliwanag bawat verses. Tapos 8:55 na. Praise the Lord! 8:55 na, Brad! 8:55 na. We thought na tapos na kasi yun na yung preaching Buong chapter 10 ng Acts. Sabi niya, point number 1. Okay, hindi ko na inano kasi sabi ko malakas din naman ang ulan nung Friday. Wala rin naman tayong gagawin. Okay lang. 'Di ba? Pero buruin mo praise the Lord. Ngayon hindi ko gagawin 'yon. Talagang babasahin lang natin yung buong Luke chapter 18. Okay, so we talk about persistence, that is verse number 1 to verse number 8. We talk about humility from verse number 9 to verse number 14 and genuinity. Okay, genuinity dun sa publican, hindi siya hindi commendable yung publican dito dahil nagganyan lang siya. Okay? Hindi siya commendable dahil hindi siya nagbigay ng tithes. Kasi may mga prinsipyo, tingnan mo, sinong nagbigay ng tithes diyan? Yung Pharisee o yung publican? Yung Pharisee. Okay? Pero sinong kinomend ng Panginoon? Yung publican, huwag kang magbigay ng tithes. Hindi yun. Di wag ka na rin mag-fasting, wag ka na rin mag-pray, and so on. Kasi daw, ang kinomen daw ng Diyos, yung publican na dapat daw pag mag-worship ka, maggaganyan ka lang. Maggaganyan ka lang. Kasi yun daw ang kinomend ng Panginoon. Kaya siya kinomend ng Panginoon because of His genuinity and humility. Mapagkumbaba siya, inadmit niya na Lord, I'm sorry, hindi ako malinis talaga. Inadmit niya yung kanyang pagkukulang. And yun ang nais ng Diyos sa atin. Lord, really admit natin, no, Lord. Ganun talaga, ganun ako Panginoon talagang, sorry Panginoon, talagang, hindi ko talaga kaya. You just be honest with the Lord Okay? Sometimes, ang hirap na, yung magpapanggap ka na akala mo, strong ka, di ba? Pero, kapag ikaw mananalangin, pwede mo namang ilahad talaga ang sarili mo. After all, kita ka naman talaga ng Diyos Lord, ako talaga may attraction ako sa kapwa ko lalaki. Wag ganon. Okay? But kung may ganon, di isuko mo sa Diyos. Diba? Kasi kaya naman tayong baguhin ng Panginoon By the way, same-sex attraction, no, mga kapatid, pinagpe-prayan sa Panginoon. Temptation yan. Pero pag nag-yield ka dyan, yun ang kasalanan. Okay? Same is true. Halimbawa, magagalitin ka. Okay? Temptation yun, yung magagalitin ka. Pero pag nag-yield ka dun sa galit mo, yun ang kasalanan. Pag ako pumatay ako dahil magagalitin, hindi mo pwedeng sabihin na nagdilim kasi paningin ko Pambihira mga dahilan ng mga Nagdilim ang paningin ko, nawalan ako ng ulirat. Anong ibig sabihin nun, hindi ba? Okay? So, temptation kasi niya. Kapag meron kang problem sa pag-handle ng anger, temptation yan. Pero once you yield into that temptation, dun papasok ang kasalanan. Kaya habang temptation pa lang, paglalabanan mo siya. Okay? Kaya ko lang nabanggit, di ba? Kasi maraming hindi, ginawa kasi ako ng Diyos na bading Walang ginawa ang Diyos na bading. Okay? Ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae. Kaya lang, alam din naman natin na meron talagang problem with our nature kasi nga nung pumasok yung kasalanan.
Okay? Temptation pa rin yan. Natutuwa nga ako yung dating beauty queen na transgender. Okay? Ewan ko kung kilala nyo yun. Ang ganda nun. Hindi ko talaga na lalaki pala yun kasi ang ganda niya talaga dati. Okay? Tapos ngayon, ano na siya ulit? Gusto niya magpakalalaki na ulit. Ano na siya? Na-save siya. And then, pero maganda pa rin siya. Nagpagupit na siya ng buhok. He tried his best. He is trying na magpakalalaki talaga. Pero the way he talk, malambot pa rin. Tapos yung mukha niya, mukha talaga siyang babae talaga. Pero he is trying his best na magpakalalaki. At sineshare niya ngayon, nagpe-Facebook live siya na dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae lang. Tawag rito, may pag-asa pa pala. No? Doon mo makikita na hindi naman porke meron kang kahinaan, mag-yield ka na doon sa kahinaan mo nang wala man lang laban whatsoever. 'Di ba? Pinaglalabanan 'yan, no, mga kapatid. Eh, ba't ba tayo napunta ron? Kasi yung publican, no? Inamin niya, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Okay? Next naman, eto na, verse number 15 to 17. Okay, hanggang verse 18 to 30. Doon muna tayo sa 15 to 17. So kung makikita po ninyo, from verse number 1 hanggang sa mga susunod na verses, isang context lang yan. Isa lang yung audience, isa lang yung settings, yun lang yan. Okay? So habang nag-aano ang Panginoon, habang pinepresent niya yung dalawang parables, yung parable ng unjust judge and the parable, the Pharisee and the publican, may mga lumapit sa kanya sa verse number 17. Pakiflash nga ako, Brad. Sa verse number 15, sorry. May mga lumapit sa kanya. Okay? And they brought unto him also infants, that he would touch them, but when his disciples saw it, they rebuked them. So habang pinepresent niya yung mga bata, may mga lumapit na may hawak na infants daw, o yung mga babies, okay, or young child, okay, may mga lumapit daw habang pinepresent niya yung mga parables. And then ang question ko doon, Lord, sino tong they? Okay? Hindi mga transgender yan, yung mga they, them pronouns. Hindi yan. Sino yung they? Okay? And then sabi ko, ito lang naman ang audience niya. Obviously, hindi yung Pharisee. Obviously, hindi yung mga Pharisees. Bakit? Kasi yung mga Pharisees, hindi maglalapit ng tao kay Kristo yan. Okay? These people are really religious and lost. Ang ginagawa nila, gusto nilang mailapit ang tao sa relihiyon pero hindi kay Kristo. Yun ang mga Pariseo. No? Nilalapit nila ang mga tao sa mga tradisyon, sa mga ritual, okay? Sa mga kung ano-anong mga seremonya. Doon nila nilalapit ang tao pero hindi kay Christ. And then, you wonder, siguro yung mga disciples, kasi kung hindi yung mga Pariseo ang naglapit sa mga bata, baka kako yung mga disciples ang naglapit sa mga bata. But it turned out, hindi rin sila. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi rin yung mga disciples ang naglapit sa mga bata. Bakit ko po nasabi? Kung sila naglapit, bakit nila sasawayin? Huwag kayo dyan. Alis kayo, alis. Doon kayo sa taas. Okay? Labas kayo. So, hindi rin yung mga disciples. Sino yung naglapit? Ito yung masakit na katotohanan. Na sometimes, meron tayong common denominator. Yung mga disciples, may common denominator sa Pariseo. Ano yun? Ayaw nila sa bata. Yun ang masakit na katotohanan. Okay? And you ask the question, bakit? Bakit sinaway ng mga disciples yung mga bata or yung mga nagdala dun sa mga bata? Siyempre, hindi naman makakalapit yung infants. Jesus! Makakalapit yung mga infants. Bakit sinaway ng mga disciples yung day? And who is this day? Okay? Number one, bakit nila sinaway? Siguro, because they thought that children are not important. Okay? Maaari. Disturbance or not important. Bakit? Kasi usapin ng matatalino to. Kita nyo yung mga tao na nakapalibot kay Kristo? Number one, si Christ. Uy, matalino yan. Number two, yung mga Pharisee, mga doctor degree yan sa theology. Okay? And syempre, yung mga disciples,
At kapag binasa mo yung mga susunod na verses, yung isa pa, yung isang character dyan, yung may main character dyan, yung rich, young, religious ruler. Oh, so ibig sabihin, yung mga tao dun sa context, sa settings, mga bigatin. Mga bigatin yan. Mga edukado. Magaganda ang kasuotan. Matataas ang antas sa lipunan. Tapos may lalapit na bata. Ay, hindi kayo mahalaga. Oh, hindi kayo mahalaga. Kaya sinaway eh. Because they think children are not important. Okay? But the Lord says otherwise. Sila ngayon ang sinaway ni Lord. Okay? It turned out, yung mga bata pala na yon, para daw sa kanila o para sa mga tulad nila ang kaharian ng Diyos. Imagine that. Diba? Yung mga bata na minamaliit nila that they think it is these people, these children, these infants, these babies are not important, and yet, para daw sa kanila o sa mga katulad nila ang kaharian ng langit. Okay? Pangalawa, sinabi ni Sister Ernie kanina, they think probably that these children are disturbance, disruption. Istorbo lang yan. Bakit? Kasi ano mga brad, ano ba yung gagawin dapat ni Jesus? Ano ba yung gusto nila mangyari? That He would touch them. Kasi nung unang panahon, kahit nga ngayon, ito yung ano natin, yung magbe-bless. O kaya yung igaganon yung kamay dun sa nung bata. O, parang ganun. Okay? So, akala nila, hindi, makaka-istorbo lang kayo kay Jesus. Dami-dami nakikipag-usap si Jesus sa mga Pharisee. Okay, mga rulers sa rich young religious, nakikipag-usap si Jesus, mga istorbo lang yung mga bata na yan. But Jesus thinks otherwise. Para kay Jesus, ang mga bata ay mahalaga. Kaya nga sabi niya, on next verse, anong sabi po ng Panginoon Jesucristo? Okay, but Jesus called them unto Him. Lapit kayo and said, suffer, o pahirapan daw, no? Hindi. Yung suffer dyan means allow. No? Allow. English word kasi old English. No? Or allow. Okay? Little children to come unto me and forbid them not. Huwag niyong pagbabawalan. Hayaan niyo sila dyan. For such is the kingdom of God. O, sinaway nila yung mga bata, sila naman ang sinaway ni Lord. Okay? Huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay. Hindi. Pabayaan niyo sila. Parang lola no? Ganun yung mga lola pag sinasaway yung mga anak. Akit kayo. Hindi, pabayaan mo yung apo ko. Parang gano'n, no? Ganun bakit? Kasi kay Jesus mahalaga ang mga bata. At para daw sa mga tulad nila, ang kaharian ng langit. Bakit natin nasabi na para daw sa kanila, ano yung kalidad ng mga bata na dapat meron tayo? Ano yung kalidad ng mga bata na meron tayo? Number 1, total dependence. Total dependence. Okay? Total dependence. Kasi yung mga bata, yung infants specifically, nakadepende sa kanilang mga magulang. Hindi naman makakalapit kay Jesus yun. Ang sila-sila lang eh. Okay? Parang ganun din daw dapat tayo. Total dependence sa ating Panginoon. Okay? And makikita po ninyo sa mga susunod na verses, Brad, mga flash mga sa mga susunod na verses, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child in no wise enter therein. Okay? So, doon na kailangan daw tanggapin natin or dapat daw maging katulad tayo ng bata. Kasi kung hindi daw natin tatanggapin ang kaharian ng Diyos, hindi tayo makakapasok doon. Parang tulad ng isang mga bata o ng isang bata. Ano po? Okay? So dito natin makikita yung total dependence. Okay? Walang halong yabang, walang halong ganito kasi ako. Okay? Mayaman kasi ako, edukado kasi ako, nagawa ko na lahat. Sounds familiar, no? Bakit? Kasi yung susunod na verse eh. Yun yung susunod na mga verses. So habang nakikipag-usap si Jesus Christ dun sa mga magulang or sa mga disciples at sa mga magulang ng mga bata, may lumapit. Okay? At anong sabi niya? On verse number, ano yan Brad? Next slide mo. And a certain ruler asked him saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Oh, ito na yung may rito may cause of controversy rito eh. Bakit? Kasi ang question niya, what shall I do to inherit eternal life? Anong sagot ni Jesus Christ? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. Next.
Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. Next. And he said, all this, sabi daw sabi nung rich young ruler, all this have I kept from my youth up. Now, when Jesus heard this thing, he said unto him, ye lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. Next. Okay? And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Okay? Gusto ko maunawaan yan. Pastor, bakit sinabi ni Jesus Christ para daw makapasok sa langit, kinakailangan i-keep niya yung commandments. Bakit gano'n? Okay? Bakit? Kasi lumapit siya kay Jesus Christ thinking na He is good enough already. Kaya nga, tingnan mo yung bungad niya. Good Master, what shall I do for me to inherit eternal life? Okay? Translation, anong kinakailangan kong gawin para ma-earn ang eternal life? Yan ang tanong niya. Then sabi ni Jesus Christ, gawin mo lahat ng kautusan. Anong sagot niya? Nagawa ko na lahat. Sabi niya, mula pa nung bata ko hanggang sa ngayon, nagawa ko na yan lahat. Then sabi ni Jesus Christ, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Okay? And then, nalungkot siya kasi he is very rich. Okay? Ang tawag dyan ng mga kapatid is irony. Ano ibig sabihin ng irony? Okay? It is, sabihin na nating, sinakyan ng Panginoong Jesucristo yung mentalidad ng lalaki to make a point. Okay? Kasi according to him, according dun sa lalaki, nagawa na daw niya lahat. Pero nung inutusan siya na ibenta yung kanyang ari-arian, hindi niya kaya. Anong tingin yung mas madaling kompletuhin or gawin? Yung buong kabuuan ng 10 Commandments o yung pagbebenta ng ari-arian? Okay? So, Jesus is really trying to point out something here. Jesus is trying to point out yung sinfulness ng puso ng tao na yon. Na nga, bagamat sinasabi niya na nagawa na niya lahat, pero in reality, yung pagbebenta nga ng ari-arian, hindi niya kayang gawin. Buong commandment pa kaya. Okay? Ginamit ni Jesus yon, yung irony to point, sabihin na natin yung, to point out yung failure ng lalaki, yung sinful heart ng lalaki. Okay? And considering na yan po ay naganap pagkatapos nung usapin dun sa mga bata, na kung saan yung mga bata wala pang nagagawa. They are just totally dependent, and yet para sa mga bata, sa mga katulad nila, ang kaharian ng Diyos. Pero yung lalaki, nagawa na daw niya lahat, and yet hindi pa rin siya makakapasok. Bakit? Kasi ang problema dyan, yung mentality, kapatid. Yung heart. Kasi yung heart ng mga bata, pure, dalisay, dependence, genuine. Pero yung heart ng rich young ruler, mapagmalaki, mapagmataas, and akala niya he is good enough already. Okay? Balik tayo, Brad, dun sa verse number 17. I want to point out something very important dito. Okay? On verse number 17, look at this. The word receive. Okay? Pero on verse number 18, ito yung sa mga bata, receive. Pero on verse number 18, anong mentality ng lalaki? Inherit. Right? Yung isa, ang mentality nila, tanggapin lang what is already given. Pero yung lalaki, it is to earn something. Yun ang problem. Hindi masama maging rich. Praise God for rich people, rich brethren. Baka naman. Praise God for youth. Hindi masama maging young. No, hindi masama maging bata. Hindi masama maging ruler, maging leader. Hindi masama. Okay? Hindi masama maging religious, devoted into something. Hindi masama. Pero masama kapag iniisip natin na tatanggapin tayo ng Diyos because of something na ginagawa natin, no? Yung something na meron tayo. Rather than just accepting what He is already provided. Yun yung problem po doon. Kaya dito, kanina pinag-usapan natin yung persistence. Okay? Sa prayer, number 2, sa publican and Pharisee, pinag-usapan natin yung humility and genuinity. And dito naman, on number 3, pinapakita naman sa atin dito yung dependence or reliance sa ating Panginoon. Pagdepende natin sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga, without faith,
Kung walang tunay na pananampalataya, it is impossible to please God. Okay? At sabi ng Bible, yung mga nagmamalaki, binabagsak ng Diyos. Pero yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng ating Panginoon. Okay? And these are the lessons that I learned while studying this chapter, Luke chapter 18. Kapag binasa mo pa dyan, yung may bulag na pinagaling ang Panginoon sa mga susunod na verses. Ano naman yun? Healing. At ang sabi doon, thy faith hath made thee whole. Okay? Pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Hindi ibig sabihin, may kapangyarihan yung pananampalataya, may kapangyarihan yung Diyos na object ng ating pananampalataya. Amen. Kahit ano namang dalisay ng pananampalataya mo, pero kung kay Maria ka nakaangkla, wala pa rin. Hindi ba? Ang may kapangyarihan doon yung object of our faith. In God, nothing is really impossible. He can move the unmovable, prove the unprovable, believe the unbelievable. No matter what. No? Okay? So yun yung faith. Pag binasa natin. So that is Luke chapter number 18. Persistence, humility, reliance, faith. Okay? And those are the things that I learned while studying this chapter. And also the same message that I would like to deliver sa mga mananampalataya. When we talk about persistence, maging makulit tayo sa pananalangin natin sa Diyos. Hanggat hindi niya binibigay. No? Obviously, magsasubmit tayo sa kalooban ng Panginoon. Alamin mo kung bakit hindi binibigay. Okay, baka merong inihahanda ang Diyos na mas better. Okay? Pwedeng wait. O pinatitibay pa tayo ng Panginoon. Maaaring tama yung panalangin mo, ikaw yung mali. Maling tao para dun sa pinagpe-pray mo. Kaya wait lang muna. Sabi siguro ng Lord, tama naman yung prayer mo. Ikaw lang yung mali. Okay? Maging tama ka muna. Kaya wait. Kaya nga kasi tama naman yung prayer mo, ikaw naman yung mali. Kaya wait. Maging tamang tao ka muna. Pero maging makulit tayo sa pagpe-pray. Kasi kasi pag nagpe-pray tayo, pinapakita natin na Lord, hindi ko talaga to ayang gawin. Okay? At submit tayo sa kanyang kalooban. Pangalawa, syempre, yung humility, pagpapakumbaba. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo ipapakita yung achievement ng Diyos sa buhay natin. Pero ang nagmamatter kasi yung motive natin, bakit natin ipapakita. Okay? If you are a leader, you wanted to have a visible example para sa mga sumusunod sa atin, that's the right thing to do. Huwag lang tayong magyayabang na lilibakin natin yung iba. Okay? Ako, nagagawa ako to. Ikaw, hindi. Huwag ganun. Okay? Kasi kapag ka ganun, mali na tayo ng motibo. Sabi ko nga, di ba, nung nakaraang preaching natin, we work hard because we want people to follow us as we follow the Lord, of course. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, follow me as I follow the Lord. Okay? Hindi tayo pwedeng, if you are a leader, malinaw dapat sa isip natin yun that people are really looking at us. That's really the reality of life. And that's the right thing. May expectation talaga ang mga tao. Na for example, I'm a pastor, the congregation has an expectation that I should value the office and I should act as a pastor. Right. Diba? And that's the right thing to do. That's the right thing to expect. Alam nga namang pastor ako, tapos yung mga members walang expectation. No, hindi, ganyan talaga yan si pastor. Ano yun talaga yan? Parang bata. Hindi naman pwedeng gawin, hindi naman pwedeng ganon. Diba? It's normal and that's the right thing to do. Sabi ko, I do not shy away from accountability. Okay? We do not shy away from responsibility. That's how, ganun tayo, pag tatay ka, you do not shy, wag mo ko titingnan, no? Hindi natin ginagawa yon. We want our children to follow our example. Okay? We do not shy away from responsibility. Okay? So, show forth. But have a proper motive for it. Okay? And yung sa mga bata, total reliance, dependent sa Panginoon. Admit natin, Lord, kung wala ka, wala akong magagawa. Hindi ko to kaya kung wala ka. At yun ang nais ng Diyos para sa atin. So, sa pinangkaligtasan, yun ang nais ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at huwag tayo magmalaki. Sa usapin ng buhay pananampalataya, ganun pa rin ang nais ng Panginoon. Mapagkumbaba tayong lumapit sa Kanya. At Lord, hindi ko talaga to kaya without you. Okay? So, dito po natatapos ang mensahe po natin sa umaga po na ito. Nawa, naging pagpapala po ito. Kahit na medyo parang TED Talk.
yung ating preaching. Wala kasi yung pulpit eh. Gusto kong pumukpok eh. Pero walang preaching. Ay, walang pulpit. Anyway, tayo po lahat tayo mo ko. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa amin pong simple and yet very powerful message na pinagkaloob po ninyo sa amin about the discourse of Luke chapter 18, a message about persistence, humility, and dependence. Salamat po sa mga example na amin pong natunghayan sa mga binasa po namin at pinag-aralan. Maraming salamat po. At nawa po sa worship po namin, kayo po ang naluwalhati, kayo po ang nag-glorify. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen.